Hi mga! For today's video ay magtatagalog muna ako dahil nga may mga kakilala friends ako at relatives na nasa Manila para maintindihan nila kung ano mga sinasabi ko sa aking video para maintindihan nila mga ni. Today nga ay dumating yung aking husband galing Pinas. Hindi nga kami magkasabay ng pagpunta dito sa India dahil may mga ginagawa pa siya na trabaho at inaasikaso sa Pinas. At dumating na nga yung photographer na gagawa ng video para dun sa bangle ceremony. Ngayon pala ay may bangle ceremony ng aking sister-in-law bago yung kasalan niya. Actually, yung kasalan niya is sa January 25 pa. Pero ito na nga, maraming talagang tradisyon na ginagawa sa India. Maraming mga gaganapin bago pa ang kasal. Ginawa na nila ng video yung pagdating ng aking husband para masali na nila sa bangle ceremony. Tapos, eto na nga, nagre-ready na ako, aura na ako dyan. Yung iba nag-makeup pa, ganun kabisi lahat. Yung gaganapin pala na bangle ceremony ay sa taas. Dahil sa baba, medyo may mga bisita kasi sa baba at mas maganda kasi yung lightning sa taas doon sa labas. Paminsan kasi, umaaraw, may lumalabas yung sun, paminsan din hindi. Ngayong araw, hindi lumabas yung sun, pero okay lang naman kasi may light pa naman, may dala naman silang light lamp yung mga photographer, so okay lang din. Magsa-start na nga yung bangle ceremony. Kasama nga namin yan, yung mga side ng mami ko, side ng father-in-law ko, lahat sila nandyan. Ay may mga, hindi sila kompleto, pero mostly, mga halos, mga half na din, half or mga ganun, yung mga nandyan. Yan, anak yan ng kapatid ng mami ko. Tapos, yon yung yung asawa nga ng cousin ng husband ko, yung anak naman nila, yung youngest child nila. Nag-start na nga yung bangle ceremony. Hindi ko talaga alam kung anong meaning ng bangle ceremony. Hindi ko rin mag-google kasi nga ayaw kong baka magkamali ako ng meaning. Mas maganda yung tanungin ko si mami, kaya lang hindi ko pa natanong si mami kung ano talaga yung meaning ng bangle ceremony. Kung anong ibig sabihin ba talaga, ba't naglalagay ng ganito. Yung nilalagay na bangle ceremony, yung mga kulay na red at green, tatanggalin din yan sa ceremony ng mayan. Ano ba tawag? Mayan. Yung nilalagyan na halder or turmeric powder dun sa katawan ng bride or groom. Ginagawa yan bago yung kasal. Pag nag-ceremony na ng ganon, tatanggalin yung bangle na sinot niya ngayon. Nagiging emotional nga yung aking mother-in-law dahil nag-iisa nga lang na anak na babae, yung aking sister-in-law, at alam niya na nasa India, pag ikinasal ka, pagkatapos talaga ng kasalan nyo, ng araw na yan, ay dadalhin ka na talaga sa bahay ng magiging asawa mo. At yun na nga, sila na yung magiging bagong second family mo. Sila na yung magdidesisyon para sa kanilang anak. Mangingialaman sila pero wala na silang talagang yung magiging husband na yan yung magdidesisyon para sa kanya. Alam niyo ba, marami kami ginagawa dyan. Marami kaming mga ganap-ganap na ginagawang video, mga request para sa photographer kung anong gusto ng aking sister-in-law na para maganda yung bangle ceremony niya. Ang pinapakain nga pala namin sa aming mga bisita ay mga snacks lang, katulad sa atin. Meron sweets, tapos may binigay din kami na samosa at tea. Yung samosa hindi ko lang na video kasi na-busy ako, nagbihis ako. Yung naman, nagluto kami ng mga ulam, vegetable ulam. Pinapakain namin sa kung sino matutulog dito sa bahay, kung sino gagabihin na pag-uwi. Kaya ayan, nagluluto kami ng mga roti at yung niluto namin na ulam ay patatas na mayroong green peas at mayroong ding brown dal, yun yung niluto namin. Kinakamay nga lang namin yung mga roti dito dahil taglamig naman at hindi masyadong nafe-feel mo yung init sa kamay mo. Hindi ko na ma-feel dahil sa lamig, mas masarap yung kamay mo nasa nasa stove na lang lagi. Yun yung ginagawa namin. Nag-start na nga yung pagbibigay namin ng mga sweets kanina. Tapos ngayon naman ay nagluluto na nga kami ng roti para sa hapunan. Alam niyo yung mga carrots nila sobrang liliit. Pero sobrang tamis niyan as in. Ayan pala yung kapatid ng mami ko. Dalawa silang nandyan na kapatid ni mami na babae, pero may dalawang kapatid pa na babae si mami. At
isa, dalawa, tatlong lalaki at lang. Ayun na nga, nagkasayahan na nga kami dito sa aming kwarto. Actually, paalis na yung mga ibang relatives ng aking mother-in-law. Kaya lang nung narinig nila na nagkakantahan yung mga lalaki dito sa kwarto ay napasabay na rin sila sa pagkanta ganito sa India pag may mga okasyon nagkukumbos sila ng mga kanta kung ano yung mga nakakaaliw, tapos ginagamit lang nila yung mga instrument nila dito. Ayun pala yung kapatid pala ni Mami yung mother-in-law ko, kapatid niya yan. Tapos yung asawa ko, yung naka-black, sobrang saya niya. Kahit walang tulog yan dahil nga kadadating lang. Tapos sobrang layo ng flight niya. At sobrang pa ng overstay niya. Tagal pa ng overstay niya sa Singapore. At ayun lang namin yung voice over ko. Makinig na kayo sa kantahan nila. Bye! Amen.